buhay ng bawat anak ng Diyos. Kami po ay masayang-masaya na muli po kayong nakita at sama-sama tayo muling magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Excited na po ba ang lahat? Amen. Sige, bago nga po yung pakingitian nga po na ang inyong mga katabi at sabihin, kumusta ka? Ako ay masaya na nakita kang muli sa lugar na ito. Yung mga bago po nating nakikita, sige po, i-welcome po natin sila. Amen. Ayan, amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo po muna. Ayan, sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, lakasan po natin ating palakpak sa ating Panginoon. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah, Lord. Sige, come on. Come on, lakasan natin ating palakpak sa ating Panginoon. I-welcome natin ang ating Panginoon, presence ng Lord sa lugar na ito sa pamamagitan ng ating palakpak. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, we welcome you, Lord. Oh, we welcome you, Lord, in this place. Oh, we welcome you, Lord. We worship, we welcome you, Holy Spirit, King of Kings. Oh, hallelujah, we welcome you. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Lord. Holy Spirit, come in this place. Oh, come, Jesus, come in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus. Oh, we worship you, Lord, in this place. Oh, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord, in this place. Wini-welcome ka namin, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Kami, Lord, ay bukas at nagbubukas, Lord, ng aming mga puso, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Hinahangad, Lord, ang iyong presensya, Lord. Buksan mo, Lord, ang durungawan ng langit, Lord, at ibuhos, Lord, ang iyong presensya, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Nananabik kami, Lord, na maranasan ka, Panginoon. Lord, kung ang magiging hadlang, Lord, upang hindi ka namin maranas ang amin mga kasalanan, Lord, patawarin mo kami, Lord. Hugasan mo kami, Lord, ng iyong banal na spirit, Lord, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. Oh, we love you, Lord. Ang bawat anak mo, Lord, sa lugar na ito, Lord, na nanlulupay-upay, Lord, nangihina, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Lord, iparamdam mo, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, ikaw, Lord, ang manghuna, Lord, kasi sa lugar na ito, Lord, wala kaming magagawa, Lord, kung wala ka, Lord God. Kalakasan namin, Lord, ang maranasan ka, Lord God. We thank you, Lord. Salamat, Lord. Muli mo kami, Lord, dinala sa lugar na ito, Lord. Muli mo kami papalakasin ngayon pa lamang, Lord. Naniniwala kami at dinideklara na namin, Lord, na may ginagawa ka na, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon. At may gagawin pa, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pang mataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Sige po, lakasan po natin ating palakpak sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ulit ang ating Panginoon? Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Dapat siyang purihin. You are worthy, O God. Come on, let's set our hearts and minds to our Lord and King, our Savior, Jesus. Come on. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Oh! Come on! Come on! Come on! Jesus, we love you. Holy, holy. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. One. Oh!
is one who is worthy. Yes, of all honor and all glory. Yes, you, Lord. The highest of names, the ancient of days. Come now, let's give him the praise. There, who is righteous, full of mercy, full of justice. The King of all kings, above everything. Let's celebrate. Sing glory, glory, hallelujah. Yes. Holy is holy name. Glory, glory, hallelujah. Live is holy name. Come on. There is one testimony. Yes, and that redeems every story. It's Lord, the Lamb that was slain, His blood overcame. Oh, let heaven and earth give Him praise. Glory, glory, hallelujah. Come on, lift up your voice. Live His holy name. Oh, glory, hallelujah. Oh, live His holy. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. You're worthy, you're worthy. Live His holy name. Glory, glory, hallelujah. Live His holy. Give Him praise, give Him praise. The sanctuary, give Him praise. He's great and mighty. Oh, give Him praise. Every nation rise and sing. For the Lord has done great things. God, Give Him oh, give Him praise, give Him praise. In the sanctuary. Oh, He's great and mighty. Give Him praise. Creation rise and sing. For the Lord has done great things. Give Him praise. The Lamb that was slain, His blood over. Can we stay on that verse? Come on. The Lamb that was slain, the Lamb that was slain, His blood overcame. Come on, say it right now. The Lamb that was slain, His blood overcame. Yes, the Lamb that was slain, His blood overcame. Let heaven and earth give Him praise. Oh, glory. Lift His holy name. Oh, His holy name. oh, glory. Glory, hallelujah. Lift His holy name. His holy name. Glory,
Oh, lift His holy name up. Oh, Gloria, Hallelujah. Lift His holy name up. Come on, glory, glory, hallelujah. Yes, oh Lord, lift His holy name up. Glory, hallelujah. Lift His holy name up. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to you're all together lonely, all together worthy, wonderful, light of the world, light of the world. You step down into darkness, open my eyes. Oh, beauty that makes his heart adore you. Hope of the life spent with you. Here I am to worship, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to King of all days, oh King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven. Humbly, only you came to the earth, oh, for love's sake became born. Oh, here I am to worship, here I am
Come on, say it. Say it. You see. Oh, I'll never know. Because to seal my sin. Oh, I'll never know how much to seal. Come on, with all of our hearts, I never know how much to seal my sin. My sin, to bow down. Here I am to say, you're my God. We're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. 'Cause you alone, alone, you alone are worthy. Oh, I will give. 'Cause I will give you all my I will give
worthy of my praise. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. 'Cause Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. With all of our hearts, oh God, Jesus, to worship you. To worship you, I live to worship you. With everything that we have, Jesus, to worship you, I live. Worship you, I live to worship you. Oh, glory and honor. Oh, Jesus, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Oh, Jesus, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Worship you. Oh, Jesus, to worship you. I live to worship you. Oh, Jesus, to worship you. I live to worship you. I live to worship you. 'Cause Jesus, to worship you, I live. I live to worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
live to worship you. It's Jesus, to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Just the voices, just the voices. Cause Jesus, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Come on, open your mouth. Open your mouth. Cause Jesus, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Oh, to worship. We live to worship you. Jesus, to worship you. Worship you. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, it's Jesus, to worship you, I live to worship you. Live to worship you. Oh, cause Jesus. To worship you, I live. We praise you, Jesus. We love you, Jesus. We give you the highest praise, Lord. We give you the glory, O Lord God, that you deserve. We are here, O Lord God, because we want to be with you. We want to spend time in your presence. And we appreciate, Lord God, your glory today. We appreciate, O Lord God, your presence in this place. Kaya naman, Lord, sa oras po na ito, patuloy namin binubuksan ang aming puso. Malaya kang kumilos, malaya mo pong ipunla ang iyong kalooban sa aming mga buhay, O Lord God. At masumpungan mo ang bawat anak mo, O Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, na sumusunod, O Lord God, sa inyo pong kalooban. We love you, Lord, when we give you the highest praise and glory in the mighty name of Jesus. The people of God, everybody say, Amen, Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayong lahat ay makakaupo. Amen. Pa-assist po ako. Wow, pakisabi sa iyong katabi, welcome kapatid. Ayan, so kami po ay nagagalak sa araw na ito because we are full packed today with the presence of God at kasama ang mga kababayan natin sa araw na ito. Amen po. Meron po ba ngayon lamang ba nakarating? Ayan, so welcome po. Sino po nag-invite? Si Julie, welcome. Palakpakan natin si Lord. May kasama tayo sa araw na ito. Ayan, salamat sa Lord. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo ay magkasama-sama upang magpuri sa Kanya. Maraming mga tao sa labas po ay nagkakagulo dahil Palm Sunday daw ngayon. Yung palaspas po, gano'n, na minsan sa isang panahon, there is a Savior that came na dumating para iligtas ang mga taong katulad natin. Pakisabi sa iyong katabi, katulad mo. Amen. Kaya pwede ba nating palakpakan si Jesus na dahilan kung bakit meron tayong buhay sa araw na ito. Amen. At sa pagkakataon na ito, gusto ko pong i-share sa ating lahat ang message patungkol sa double time. Pakisabi sa iyong katabi, double time. Meron muna po ako ipapakita na image.
Ano pong tawag dyan? Broken hearted. Hindi ka naman broken hearted. Ayan. So, ang tawag po dyan ay orasan. Pero yung orasan na yan, nauubos na siya. Para siyang nagfe-fade. Nawawala na siya. Ayan. Meron pang isang orasan po dyan eh. Ayan. Kadalasan po ng mga oras natin, napupunta siya sa mga bagay na dahil sinasabi natin na saka na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, saka na lang. Sa English, later na lang. Ayan, later na lang. O, yung isa pa pong image. Ayan. So, kung papansinin po natin, noong unang panahon, tingin ko yan yung isa sa mga ginagamit nilang orasan. Binabali-baliktad lang nila yung buhangin na yan na umaandar. Pero alam nyo po ba, kahit gaano kayaman yung isang tao, kahit gaano kahirap yung isang tao, kahit gaano pa ka siya kabata o katanda, wala siyang kapangyarihan para ibalik yung nawala ng oras. Kahit gusto mo pang bumalik nung time na si nanay, ilang taon na po si nanay? 70? Ilang taon na po si nanay? 70? 84 mo po kayong 70, kaya po 70 sinasabi ko. Kahit gustuhin pa ni nanay na bumalik nung siya ay 18 years old pa, napakabata, ayan. Pero hindi na po siya mababalik. Pakisabi sa iyong katabi dahil tapos na. Ayan. So yung mga tinatawag po dyan, ang isa po sa nakakalungkot na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao, yung tinatawag po na wasted time o wasted years of our lives. Meron po ba kayong ganun? Yung masasabi mo na, sayang yung oras ko. Sayang yung panahon ko ng mga panahon na yun. Sayang. Kung alam ko lang, sana, ginarab ko na yung opportunity. Sana kung maibabalik ko lang. Kanta po yun, di ba po? Kung maibabalik ko lang, dating ikot ng mundo. Ayan, so, ngayon po, kung maibabalik lang, pero pakisabi sa yung katabi, kaso hindi na. Ngayon po, marami pong mga bagay na nangyayari sa buhay natin ng mga tao. Katulad po na na-mention ng lingkod ng Lord for the past 2 weeks po, na kung noon po, 9 years ago, every 3 seconds po ay mayroong namamatay. 1, 2, 3, tas may namamatay. But ngayon po, wala pa pong 1 segundo, mayroon na pong namamatay. And nagpapasalamat tayo kay Lord kasi hindi po tayo isa doon. Buhay pa tayo. Humihinga ka pa. Tingnan mo nga yung katabi mo kung humihinga pa. Yes, humihinga pa yan. Gumagalaw pa yan. So, yes, sabi mo lumalaban pa. Ayan, amen, praise God. Ngayon po, maraming mga wasted time, pero masyado pong maiksi yung buhay ng isang tao, masyado pong maiksi yung buhay natin para ubusin natin yung ating isipan, yung ating puso sa mga hinanakit at galit. Kaya, minsan po namin siyang natutunan ni Pastor na sabi niya sa akin, Hearty, kailangan every month, kailangan natin mag-celebrate ng Mansari. Kasi sabi niya, minsan lang ako mabuhay sa mundo, minsan lang kita makasama, kaya kailangan kumakain tayo every month. yung bang ma-appreciate mo na buhay ka pa. Andyan pa yung anak mo. Andyan pa yung asawa mo. Andyan pa yung kapatid mo. Andyan pa yung pastor mo. Andyan pa yung ka-churchmate mo. Andyan pa yung kaibigan mo. Buhay ka pa. Buhay pa sila. Naririnig mo pa sila, naririnig ka pa nila, nakikita mo pa kami, nakikita ka pa namin. Praise God. Amen? So, para ubusin natin yung panahon natin sa mga bitterness, sa galit, sa hinanakit, hindi kayo nagkikibuan ng asawa mo, tampo-tampo ka, hindi kayo nagpapansinan ng kapatid mo, ng anak mo, o ng kaibigan mo, o ng ka-churchmate mo, pakisabi sa iyong katabi, life is so short. Huwag nating ubusin ang ating panahon. Amen? Sa Ephesians chapter 5, verse 16, making the very most of your time on earth.
recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are filled with evil. So ito yung mga panahon, ito yung word na kung saan pinapahayag po sa atin na grab every opportunity. Hayaan mo na kung ano yung binibigay sa'yo ng Lord na pagkakataon ngayong oras na to, sa oras na to, kuhain mo yung pagkakataon na yon. Time of worship, then let's worship the Lord. Time of listening to the Word of God, then let's make time to open up our hearts and listen to the Word of God. Hindi siya panahon para mag-cellphone. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi siya panahon para matulog. Hindi naman dito sleeping quarters. Ayan. So, panahon siya para makinig. Sabi mo sa katabi, makinig. So kapag may time naman ng bonding, yes, pwede tayong mag-bonding sa labas po. Ano po? Ngayon, recognizing and taking advantage of each opportunity. Yung opportunity na meron tayo ngayon, hindi to nakukuha ng iba. Gusto nila, meron pa silang opportunity na katulad ng meron tayo, pero sa atin po siya binigay. And using it with wisdom and diligence. Yung meron kang karunungan, paano mo gagamitin, ganito ko i-schedule yung araw ko. Hindi yung bukas na lang, next week na lang, next year na lang, tara, church tayo, next week na lang, tara, prayer meeting tayo, next week na lang. Hanggang sa nakita mo na lang yung sarili mo, ubus na yung next week. Pero sabi mo sa katabi mo, meron pa tayong oras ngayon. Because the days are filled with evil. So dahil ang ating pong mga paling panahon ngayon is puno na siya ng kadiliman, puno na siya ng kasalanan, puno na siya ng mga bagay na mga pangit na bagay na nangyayari sa ating buhay. Ngayon po, hindi tayo tinawag ng Lord para mag-ubos ng oras or mag-waste ng ating oras, but to spend our time into the purposes of God. Meron siyang purpose kung bakit nga tayo binuhay dito sa mundo. Sa Nehemiah chapter 4, verse 16, from that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind the people of Judah. Wait lang po. Yan yung first batch ng tao nung time nila Nehemiah. Sila Nehemiah, they are the group of people na pinili ng Lord by that season para i-rebuild yung naguho na walls of Jerusalem. So, there are seasons of our life na merong si Lord itinatayo na mga Nehemiah and the people like Nehemiah na kung saan merong mga naguho na part sa kingdom ni Lord, they are the one na tinawag ni Lord, they are the ones na tinawag ni Lord para i-rebuild siya. Ngayon, nung time na yan, yung kalahati ng mga tauhan nila, yung men na meron sila, they are warriors. Mga warriors sila. Meron silang spear, meron silang shield, meron silang bows, meron silang armors. Pero at the same time, itong first batch po ng mga tao na nandyan, habang sila ay warrior at the same time, but at the same time, they are also officers. Nakatayo sila parang gwardya. Nagagwardya sila doon sa mga tao na mga taga-Juda. Ibig sabihin, dalawa yung ginagawa nila. Pakisabi sa yung katabi, dalawa. Next verse. Who were building the wall. Ayan, nagtatayo sila ng pader. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon on the other hand. Gumagawa yung kanilang kamay ng pagbibuild ng walls, pero at the same time, sa kabilang kamay nila, meron silang hawak na sandata. Okay po? Next verse. And each of the builders wore his sword at his side, merong sword sa kabila as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me. So, meron pang taga-sound ng trumpet. Meron siyang bit-bit dito, pwedeng martilyo, pwedeng sword, tapos okay nandito yung sword. Basta dalawa yung hawak nila po. Ngayon, meron pong picture dyan. Ayan, yan po yung tinutukoy ko way back in times of Nehemiah. Hawak niya yung isang sword, but at the same time, may binibuild po siya, na wall.
Ngayon po, bakit ko po sinishare yung bagay na to? Basahin muna natin siya sa Tagalog bago po ako mag-jump para malaman natin yung purpose ng double time na sinasabi ng Lord. At nangyari mula ng panahon na yon na kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat, mga kalasag at mga busog at ng mga baluti at ng mga pinuno ay nangasa likuran ng buong sangbahayan ng Juda. Next po. Silang nangagtayo ng kuta at silang nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipag-sakbat. Grabe yung Tagalog mo! Bawat isa ay may isa sa kanyang mga kamay na ginagawa sa gawain. Bawat isa may isa sa kanyang mga kamay na ginagawa sa gawain at may isa na inihawak sa kanyang sakbat o kaya sa kanyang espada. Next na verse. At ang mga manggagawa, bawat isa ay may kanyang tabak na nakasabit sa kanyang tagiliran at gayon gumagawa at ang nagpapatunog ng pakakak ay nasa siping ko. Hallelujah! Ayan. Grabe yung Tagalog ng ang Biblia. Grabe. Ayan. So, in short po dyan, magkabila, meron siyang hawak. Pakitingin nga yung katabi mo, sabi mo, anong hawak mo? Baby. Ayan. Ayan. So, may mga iba-iba tayo ng hawak. Pero alam nyo po ba, ito pong word na double time is nanggaling po siya sa heart ng Lord. One time, naginip po ako, tapos may nag-appear sa harapan ko na isang great and well-known prophet of God. Tapos, nung time na yun, para siyang lalagpas sa akin kasi ang daming tao na pinapaligiran siya, sinusundan siya. Sabi ko, kailangan niya akong mapag-pray. Kailangan niya akong mapatungan na kami or ma-prophesayan. Kailangan. Kaya, walang way, nalagpasan na niya ako, dumaan na siya, lumagpas na siya sa akin. Tapos, para mapansin niya ako, naalala ko yung sinabi ng isang bulag na si Bartimeo, Jesus, have mercy on me! Jesus, Son of David, have mercy on me! Yung ganon, sumigaw siya. So sabi ko, pwede yun. Sige, gagawin ko yun, sabi ko. Kaya sabi ko, Man of God, have mercy on me! Lord Jesus, have mercy on me! Sumigaw ako ng ganon. Tapos nakot ko yung attention niya. Nung nakot ko yung attention niya, hinanap niya ako, bumalik siya. Tapos nung bumalik siya, pinatong niya yung dalawa niyang kamay sa akin. Tapos, all of a sudden, dahil nakataas yung dalawa ko pong kamay na ganyan, bigla siyang, sabi niya, I am giving you double time. Pag gano'n niya sa kamay ko, biglang gumanon, may dalawa po akong biglang relo. Ayan, may dalawa po akong biglang relo. Tapos, nagising ako. Tapos, sabi ko, double time. Sabi mo sa katabi mo, double time. Ano po ba to? Parang ganito po yan. Yung ibig sabihin po ng double time, you are coming fastly than normal. May normal na average speed, pero dahil nasa grace ka ng Lord ng double time, nagagawa mo siya ng mas mabilis. Ngayon po, marami sa atin po may family, yung iba dito, marami dito nanay na po, tatay, may trabaho, may negosyo, may anak, may apo. At marami po dyan ay bunga po ng mga panalangin natin. But sometimes, nakakalimutan natin na hindi ka lang anak, hindi ka lang nanay, hindi ka lang tatay, hindi ka lang kapatid, hindi ka lang employee, lingkod ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, lingkod ka ni Lord. Kaya natutuwa ako last week nung nabalitaan ko si Sheila at saka si JC, nakasama sila sa evangelism. Si Sheila, yung tatlo na anak niya ni Sheila. Meron yan asawa, full-time mom. Nagnenegosyo. Si JC nagnenegosyo. Pero, pwede po bang sumama sa evangelism? Yung po bang nanay ka, may iba kang ginagawa, may ginagawa yung isa mong kamay, pero yung isa mong kamay nagbibuild ng isang bagay sa kingdom ng Lord. Kaya salamat kay Lord kasi merong mga tao na tumutugon sila sa conviction ni Lord.
At sabi mo sa katabi mo, isa ka na dun. Ngayon po, in profession po, HR po ako. In profession. Nagtatrabaho po ako. Alam niyo po yung testimony ko na sabi ko kay Lord, gusto ko pakinabangan niya ako. Dumating sa punto na binigay na sa akin ni Lord yung pagiging HR. At dumating po sa punto na ganun po pala yung tao. Na kapag sinagot na ng Lord yung prayer niya, or sinagot na ng Lord yung prayer natin, biglang nagiging bula tayo kay Lord. Nowhere to found. Hindi tayo matagpuan ng Lord sa prayer meeting, hindi niya tayo matagpuan sa church, hindi niya tayo matagpuan sa prayer natin, hindi niya tayo matagpuan sa kung saan niya tayo nakikita nung panahon na hindi pa niya binibigay yung pinagpe-pray natin. And nung time na yun, at the early stage, grabe yung pagka-overwhelm ko kasi syempre mag-isa lang po ako. Kami nun nila Tommy, nila Sandra, one-man team sa isang department. Kaya to the point na kailangan namin mag-overnight po para lang matapos yung mga bagay. At the same time, meron pa kaming iba pang mga bagay na ginagawa bukod sa department namin. So, na-overwhelm. Lumipas yung ilang months, lumipas yung year. Tapos, dumating yung panahon na ginagawa ko na yung ginagawa ko. HR ako, masaya ako. Des, thank you Lord, thank you Lord. Finally, binigay mo na po siya sa akin. Masaya po ako. Pero dumating yung panahon na merong pangungusap yung Lord na, nasaan na yung pinangako mo? Sabi mo sa akin, kapag binigay kita yan sa'yo, papakinabangan kita dyan. Sabi mo sa akin, pag pinagpala kita, pagpapalain mo rin yung templo ko. Sabi mo sa akin, kapag nangyari to sa'yo, ito yung gagawin mo. Pero marami po sa atin, pagkatapos ng mga panahon na yon na binigay na siya ng Lord, ang nangyari ay nawawala na rin yung heart ng isang tao. Ngayon po, kung bakit ko siya sinasabi po, kasi naranasan ko po siya. Kaya po, sabi ko, Lord, I'm so sorry. Hindi ako naging aware, hindi ko po namalayan na yung binigay mo pala sa akin, kinuha na pala yung oras ko sa'yo. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, nasaan ka na ba? Ano na bang ginagawa mo? Ano na bang ginagawa mo ngayon? Yung bang dapat sabi ng Lord, nandito ka, pero hindi ka niya mahanap? Yung dapat, ito yung ginagawa mo, dapat may ginagawa ka na. Dapat working ka. Dapat nasa training, strict training ka na ng Lord. Dahil pinaprepare ka niya sa next thing na gagawin niya sa buhay mo. Pero nasan ka? Sabi mo sa katabi, nasaan ka ba? Ayan. So, nasaan ka ba? Ano bang ginagawa natin? At salamat kay Lord. Nandito si baby. Ayan. Ngayon, ang nangyari, sige Lord, redeem that time. Redeem. Nire-redeem ko yung time. Hindi pwedeng maubos yung oras ko kakatrabaho. Hindi habang buhay na nagtatrabaho, nakapako yung isip ko, puso ko, sarili ko sa pagtatrabaho. Kaya po ang nangyari ay, isinilang po yung Bible study namin sa peers, sa company, yung prayer meeting, and soon, magiging local church po natin yun. Punta po kayo, ha? Ayan, magiging local church po. Meron na po doon mga kinahabagan ng Lord na mga nagsisimulang manggagawa. At sabi ko, this double time na binigay ng Lord na habang ginagawa mo yung profession mo, yung isa mong kamay nagtatype sa laptop, yung isa mong kamay umaabot sa mga kaopisina ko. Yung isa kong kamay, umaabot sa kaopisina ko. Yung isa kong kamay nagsusulat ako ng mga memo, NTE, DTR. Yung isa kong kamay, nagpe-pray sa mga tao. Pakisabi sa yung katabi, double time. Habang nagne-negosyo ka, nagmamasa ka dito ng tinapay. Yung isa mong kamay, nagpe-pray kay Lord. Yung isa mong kamay, nagbibigay sa templo ng Lord. Habang may ginagawa ka dito, nagbibilang ka ng pera or something, ano mang ginagawa mo, nagne-negosyo ka, nagtatrabaho ka, yung isa mong kamay,
Yes, meron kang may ginagawa yung isa nating kamay. Yung isang pwede mong isang kamay, nagtuturo ka. Tapos yung isang mong kamay, nagliligtas ka. Pero hindi siya mangyayari hanggat hindi natin malalaman na merong grace si Lord na binibigay sa atin po. Hindi siya something po na sa kanila na lang yan. Ngayon po, merong gustong i-release si Lord na grace na habang ginagawa mo yung isang bagay, ginagawa mo pa yung isang bagay. Habang fulfill mo yung dream mo sa buhay mo, inaayos mo yung career mo, inaabot mo yung mga pangarap mo, binibuild mo yung family mo, pinapalaki mo yung negosyo mo, pero at the same time, hindi mo nakakalimutan, Lord, lingkod mo pa rin ako. Lord, warrior mo ko. Ginagawa ko lang to kasi kailangan ko mag-provide. Pero ang totoo, lingkod mo pa rin ako. Tinawag mo pa rin ako. Kaya gagawin ko pa rin yung side na to. Hindi pwedeng nandito lang. Amen po? Pinangarap ko po dati, sabi ko, Lord, gusto ko pong maging teacher. Sabi ko, pinangarap ko yun po. Totoo po yun. Pinangarap ko po. Pero hindi po siya binigay sa akin. Kasi sabi ko, gusto ko habang nagtuturo ako sa mga estudyante, gusto ko, nagliligtas ako. Yun po yung nasa puso ko. Yung influence na yun. Alam niyo po ba, yung influence, yung throne na kung saan binigay tayo kung nasaan ka ngayon, saang dominion, saang chair, saang position, saang authority na binigay sa atin ng Lord is the channel of God to reach those people. Diba po, si Esther, kung bakit siya noong time na yon, sobrang daming panahon na pwede siyang maging queen. Hindi siya naging queen para i-display yung beauty niya na sobrang ganda niya. Tapos sobrang talino niya. Hindi siya nilagay ng Lord kasi dahil maganda siya, dahil matalino siya para i-display, maging motivation siya ng mga babae. Gusto ko maging katulad niya. Hindi ganon. Kundi sa pamamagitan ng buhay niya, ay ililigtas niya yung mga Israelites, yung mga Hudyo, yung mga Jews. Dahil lang dumating yung time na kung saan mapapahamak yung mga tao niya, sabi niya, alalahanin mo. Sabi ng mentor niya, alalahanin mo. Hindi mo ba napapansin? Bakit ka nandiyan sa trono mo ngayon? Bakit nandiyan ka sa kalagayan mo na ngayon? Sa tingin mo ba aksidente yan? Sa tingin mo ba nagkataon lang yan? Na nilagay ka dyan sa ganyang klase ng influence na pinapangarap ng mga ilan kung nandiyan lang sana ako. Kung nandiyan lang sana ako sa kalagayan na yan. Kung ako lang sayang yung nilagay ng Lord dyan, Lord, sigurado ako makikilala ka ng mga tao. Sigurado ako maaabot tong mga tao na to. Sigurado ako mahahatid yung kaligtasan sa mga tao na to. Ngayon, ano nangyari kay Esther? Hindi lang siya naging masaya sa throne. Hindi siya na-satisfied. Naalala niya, oo nga pala. Meron palang purpose kung bakit ako nakaupo sa throne. Bakit binigay sa akin yung pagkakataon na to? Tapos nagkataon pa. Nung time na yon, doon pa halos makitil yung buhay ng mga Hudyo. Na halos yun yung lineage ng Mesiyas. If walang Esther na tumayo noong time na yon, paano mangyayari yung propesiya? Paano darating yung punto na kung saan sa line ni David, there is a Savior na magliligtas sa atin. But because there is one person na tumayo dun sa kanyang position para hindi lang ipagmalaki ko ano yung meron siya, kundi Lord, sige Lord, dahil nilagay mo ko dito, gawin natin to. Pakisabi sa iyong katabi, ready ka na ba? Ngayon, marami mga tao na noon po sinasabi sa amin, especially po sa amin, if matatandaan to ng mga kasabayan ko ng mga kabataan, we are being built na sinabi sa amin na you are the leaders for tomorrow. You are the leaders for tomorrow. For how many years? Inilagay siya sa amin, isiniksik siya sa isip namin na you are leaders for tomorrow, na kailangan kung bakit kami finild ng Holy Spirit ng mga time na yon, kung bakit namin na-encounter si Lord ng mga panahon na way back 2012, 2011, matagal na po yun, lagpus 10 taon na po yun. Dinedeklara po yun ng mga naunang pastors, ng mga lingkod ng Lord, you are the leaders for tomorrow. You are the leaders for tomorrow. Hindi niyo po ba napapansin, leader ka na ngayon? Nangyari siya. Kung nasang lugar tayo ngayon, nangyari siya. Naging leader ko kung nasaan ka ngayon. Hindi siya natapon. Naging leader, Lord, nangyari pala siya. Pinangyari mo pala siya, totoo pala na leader mo pala kami, na tinayo mo pala kami. Ngayon po,
Nag-e-expect ang Lord. Why God give us 2 hands? One for the work, para sa responsibility natin sa ating family, sa mga kamag-anak natin, but one for the work for the kingdom of God. Kailangan ng Lord ng mga taong magtatayo na mga naguhuna. Mga naguhunang part sa kingdom niya. Kailangan ka ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Lord. This is the time of salvation. This is the time of harvest. This is the time of healing and freedom sa mga tao because revival is now. Amen? Amen. Palakpakan muna natin si Lord. And then, there is this man na palaging famous man of God na palagi nagsasabi na naghahanap si Lord na mga taong magsasabi sa kanya ng yes Lord. Magre-respond kay Lord ng sige Lord, nandito po ako. Kahit minsan hindi ipipilit ng Lord yung sarili niya sa atin na sige na kasi. Umuo ka na kasi. Hindi niya ipipilit na parang robot, gawin tayong robot at pasunurin po tayo. Hinahayaan niya tayo, sige anak, imomotivate ka niya, i-encourage ka niya, i-empower ka niya. Pero yung decision is still nasa iyo pa rin. Will you respond? Tutugon ka ba kay Lord? Ngayon po, yung person na to, si Pastor Vlad, minsan sa isang panahon po, naranasan niya na niko-convict siya ng Lord na, anak, yung kapitbahay mo, yung katabi ng bahay mo, imbitahan mo. Sabi niya, Pastor Vlad na po to, nasa Deliverance and Healing Ministry. Sabi niya, Lord, saka na lang. Yun yung sinabi kanina sa time, later. Lord, saka na lang. Sa sunod na lang. Then, araw-araw, kino-convict siya, linggo-linggo, kino-convict, invite mo lang. Hindi ka naman mag-share, invite mo lang. Sabi mo sa katabi, invite mo lang. Ayan. Ngayon po, after 2 months, ang tagal po, no? 2 months, na kinukulit siya ng conviction ni Lord. 2 months na pala nakakalipas nung time na kinonvict siya ni Lord. Then, napansin niya, yung kapitbahay niya na yun, hindi niya na po nakikita. Tapos, ang sabi niya, ba't kaya hindi ko na nakikita? One day, may pumuntang mga group of people doon sa bahay ng kapitbahay nila at ang sabi, pinatawag si Pastor Vlad. Then, pagpunta niya doon sa bahay, napag-alaman nila or natagpuan nila yung person na kung saan sinasabi ng Lord, i-invite mo, is nag-suicide pala. 2 months ago. Sabi niya, nung oras na yun, parang gumuho yung mundo niya. Kasi alam niyo po yun, yung isang tanggi lang ng isang tao sa conviction ng Lord, buhay na pala yung kapalit. Yung isang tao lang na magsabi lang siya, sige Lord, nandito po ako. Sino po ba? Sino po ba dito gusto mong tulungan ko? Sino po ba dito gusto mong i-invite ko? Then isang tao yung maliligtas. Kaya doon po sinila yung isang word na sinasabi niya, lalagi po niyang sinasabi, na ang tawag ng Lord, kung bakit ka tinatawag ng Lord, bakit tayo tinatawag ng Lord? Dahil merong cry dito po na umaabot kay Lord sa heaven, naririnig niya. Sabi niya doon, pwedeng yung cry ng tao na yon sobrang loud, sobrang lakas, sumisigaw na siya, Lord, nandyan ka ba? Buhay ka ba? Nakikinig ka ba sa akin? May pag-asa pa ba yung buhay ko? Ganto na lang ba yung mangyayari sa akin? Ito na lang ba? Sumisigaw sila kay Lord, tulungan mo kung merong makakatulong sa akin, kung totoo ka ba, kung buhay ka ba, matutulungan mo ba ako sa sitwasyon ko? May pag-asa pa ba ako? Mawawala pa ba tong sakit ko na to? Umiiyak sila, gusto nang sumuko. Pero, yung respond ng Lord sa atin, anak, pwede ka ba? Tinatawag na kita. Pwede ka ba? Available ka ba? Pabulong lang niyang sinasabi ng Lord. Why? Dahil finifilter ng Lord yung grabing burden. Dahil siguro kapag pinarinig sa atin ng Lord yung sigaw ng mga tao, baka hindi natin kayang i-contain. Yung sigaw ng mga tao ng hopelessness, ng depression at ng anxiety. Kung mapapakinggan natin yun, Lord, paano ko matutulungan yung mga tao na to?
Pero dahil salamat kay Lord, dahil meron siyang mga word, meron siyang mga message na kung saan nagpapadala ang Lord ng mga tao para malaman mo na tinatawag ka ng Lord. Kailangan ka ng Lord. Kailangan ka ng mga taong nakapaligid. Isang pagsunod lang natin kay Lord, maraming mga tao yung maliligtas. Isang pagsuway lang natin kay Lord, maraming mga taong mapapahamak. At ngayong panahon na to, ngayong season na to, we are in the season of God is building once again. Yung mga gusali, yung mga pader na naguho para muling itayo ng Lord, and your hands ang pinili ng Lord, ang mga kamay mo ang pinili ng Lord para itayo muli ang mga naguhong bagay para abutin ng mga tao. Ngayon po, before we pray, ano po ang iyong tugon? Ano ang tugon mo? Magsasabi ka ba, Lord, next time na lang? Lord, saka na lang? Or, sige Lord, habang may chance pa, habang may oras pa ako, habang may hininga pa ako, habang buhay pa ako, sige Lord, gawin natin to. Habang mayroon pang mga tao, Lord, na nananalangin na kung mayroon pang makakatulong sa kanila, hayaan mo na ako yung maging sagot sa kanila. Sige po, tayong lahat ay pumikit at yumuko sa oras na ito. Let us take this great opportunity na binigay sa atin ng Lord upang matanggap ang kanyang puso, O Lord. We worship you, Lord. Yung mga panahon na kahit dapat, Lord, ipapahinga na lamang namin, O Lord. Pero pipiliin namin, Lord, buhatin ang aming espada, ang mga baluti, upang itayo ang mga bagay, itayo ang mga tao, O Lord, na sinira ng kaaway ang kanilang buhay. We are your people, O Lord. We respond to your call. We respond to the cry of the people by saying yes, O Lord God, sa inyo po mga pinapagawa, O Lord God. Yes, Lord. We are here. We are here. Jesus Christ. We are here, Lord. Yes, Lord. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. We will respond because we love you. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life. Speak to the Lord. Speak to your Lord that is calling you tonight. I love you. All of my hope is in you, Jesus. Jesus Take my life, take all of me. We love you, we love
that you have given to your servants. We are releasing the grace of double time in the life of your people, O Lord God. It seems impossible, O Lord, sa iyong mga anak. Lord, paano yun mangyayari? Ganito po ang schedule ko, ganito po nangyayari sa akin, ganito po ka-busy. Right now, we declare the grace of double time be upon your people in this place. Every person in this place, O Lord God, one hand as a warrior of God, and one hand, O Lord God, as a provider in our families, O Lord God. We can never forget, O Lord God, we can never forget, O Lord God, the moment that you have called us, O Lord God. Yes, Lord, ginagawa namin ang aming negosyo, ginagawa namin ang aming trabaho, but this is not our identity. Our true identity is to be your servant, Lord. Is to be your servant, Lord. Is to be called your servant. This is our true DNA. This is our true DNA, O Lord God. We can no longer, O Lord God, aadin namin ang mga position, aadin namin, O Lord God, mga achievements, managerial positions. We can, if we do not have, O Lord God, ang kalooban mo sa aming mga kamay, O Lord God. We are your servant. We can never forget that we are your servant. You are the Lord's servant. You are the chosen servant of God. Never forget. Ikaw pa rin yung tao na yon. Ikaw pa rin yung kabataan o yung nanay na yon. Tatay na yon na pinili ng Lord. Nakita ng Lord. Pinatawad ng Lord. Tinatawag kita, anak. Ikaw pa rin yun. Walang nagbago. Ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Yung kabataan na tinawag niya noon, kami pa rin yun, Lord. Yung kabataan na tinawag mo noon, yung nanay na tinawag mo noon, yung tatay na tinawag mo noon, we are still that person. We are still that person, Lord. Love you, all we can say. We love you. We give you our everything. We give you our obedience. Jesus Christ. No more wasted time. No more wasted years. We redeem every wasted time. We redeem every wasted years. We redeem every wasted moment. Wasted time. Wasted encounter. We redeem. Jesus strength must come. Strength must come. Strength must come once again to the hands of the servants of God in this place. Your hands will reach many people. You will reach many souls for the kingdom of God. Your hands will bring the healing of God. Your hands will bring the freedom of God. Your hands will bring the hope of God to the hopeless. Your hands will bring the peace of God. Your hands will bring the joy of God. How can
this be? Paano mangyayari ito? Hindi, that is not our problem. All we need to do is to obey the Lord our God. We are here, Lord. We are here, Lord. Huwag mo pong hayaan maubos ang aming oras, Lord. Huwag niyo pong hayaan maubos ang aming oras, Panginoon, na hindi ka namin, O Lord God, na paglilingkuran, Panginoon, na hindi namin, O Lord God, nagagawa ang dati namang ginagawa. And we declare today, Lord God, that we have received the double time. We have received the double time. Double time, O Lord God. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. And we declare the spirit of speed and acceleration be upon your people. That as we step on, O Lord God, as we redeem, Lord God, ang mga bagay na para sa amin noon pa man, O Lord God, you have prepared, you have deposited spiritual children in the spiritual womb of your people in this place. Noon pa man, Lord God, meron na, Panginoon. And we declare, Lord, the spirit of speed and acceleration to make it faster. Make it faster. Obedience to make it faster, O Lord God. Faster than usual, than normal, O Lord God. And we declare, Lord, the anointing of double time to be with your people today. We give you the highest praise. Can we worship the Lord tonight? Can we raise up our hands and let us worship the Lord one more time? Yes, Lord Jesus. I love you, yes, Lord. All of my hope is in you. Precious Jesus. Jesus Christ. You deserve. Take my You deserve our surrender. You deserve. I love you, Lord. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of it. We thank you, Lord. And right now, O Lord, saluhan mo po, Panginoon, ng tagumpay, O Lord God, ang buhay ng iyong mga anak. Everyone that come in this place, O Lord God, na may kabigatan, O Lord God, we declare burdens to be lifted off, O Lord, sa kanilang buhay. And we speak rest to all aspects of their lives, O Lord God, and everything in the parts of their lives, O Lord God, na natutulog, Panginoon, o namatay, O Lord God. We speak breakthrough in the life of your people, O Lord God. Every stagnant area in the lives of your people, in financial, in career, in family, in ministry, in relationships, we declare it to be revived and to be restored in the name of Jesus, as your people decided to follow you once again. Let there be no more turning back, O Lord God. We give you the highest praise. Cover us with your blood in Jesus' mighty name. The people of God, everybody say amen, amen. Please. Amen. Sige nga po, bigyan po muna natin ulit ng malakas na palakpak pang ating Diyos na buhay. Amen. Ayan. Muli po, bago po tayo dumako po sa ating pagkakaloob po sa ating Panginoon, yung mga bagong dating po natin na mga kapatiran po sa ating Panginoon, kayo po ay welcome, na hindi lamang po kayo welcome kundi tinuturing po namin kayong pamilya sa lugar na ito. Balik po kayo next week, ayan. At yun po, meron lamang po tayong ilang announcement po.
Ayan. Una pong announcement natin, yun po patuloy po na ina-announce ang ating prayer po and discipleship every Wednesday. Para po sa mga kabataan, ito po ay nagsisimula po ng 6:30 at para naman po sa ating mga adult po ay nagsisimula po ito ng 7:30. Kung kayo po ay free po sa araw na yon at may mga kapatiran po kayo na pwede pong dalhin po at dito po sa lugar na to para po ipanalangin naman po ang iba po. At ayan, pangalawang announcement naman po natin ay yan po, continue po na imbitahan natin mga kapatid po natin na nakikita po natin dati na naririto po sa lugar na to. Pwede po natin sila ulit i-invite, tapikin, kumustahin, at i-invite po ulit sa lugar na ito na maka-attend po. At pangatlong announcement po natin, ito naman po yung suportahan po natin ang ating evangelism outreach program. Maging maging parte po tayo ng ginagawa po ng Lord sa pamagitan po ng ministry na ibinigay po sa buhay po ni Pastor Jack. Ito po yung sinasabi ni Pastora kanina na habang may ginagawa po tayo sa loob ng tahanan, trabaho, may ginagawa naman tayo bilang lingkod din po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ito rin po, ina-announce din po yung ating ang Bible study po sa Gentry. At soon to be local church na po natin yon. At magkakaroon din po tayo ng Bible study naman po kila Tita Rodette po at sa Malagasang po. At kung sino naman po yung kung free po yung bahay nyo po, gawin po natin silang daluyan po ng pagliligtas po ng ating Panginoon. Gawin po nating altar ng ating mga tahanan upang maligtas din po ang iba. At kung free po yung mga bahay nyo, pwede po kayong mag-chat o lumapit po kay Pastora Sara o kay Pastor Jack. At sila na po ang pwede nyong kausapin po kung gusto nyo pong magbukas ng Bible study po. At pang-lima naman po natin, announcement, yung mga gusto pong maglingkod po sa ating Panginoon, yung mga marunong pong mag-instrument po, welcome po kayo at yung magaganda po yung boses. At kahit naman po hindi maganda yung boses, welcome po kayo na magsabi lamang po kayo kay Pastora Sara, kay Pastor Jack para magamit po kayo ng ating Panginoon sa lugar na ito. Huwag po kayong mahiya po na lumapit po. Amen. At yun po, yung iba naman po nating announcement, kung meron pa po ay ina-announce na lang po natin yan sa ating GC po, sa Jesus May Fortress Imus announcement po. At sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob po sa ating Panginoon at ipanalangin po. Sige, tayo na rin po ay tumayo para rin po sa ating closing prayer na rin po. Sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Magdeklara po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, Lord. Ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, sa pagtatapos, Panginoon, ng service na ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang patuloy mo, Lord, protection, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. At Lord, hawak po namin, Lord, ang aming mga kaloob, Lord. Dinadala, Lord, sa iyong templo, Panginoon. Lord, ito, Lord, ay kaloob namin, Lord. Binibigay, Lord, ng buong puso, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Lord God, ang aming pagiging tapat, Lord, sa iyo, Panginoon, sa pagkakaloob, Panginoon, ay pagpapalain mo, Lord. Pagpapalain mo, Lord, ang aming pamilya, ang aming trabaho, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyong mensahe, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil binuhay mo, Lord. Binuhay mo, Lord God, ang iyong mensahe, Panginoon. Binuhay mo, Lord, ang aming mga ginagawa na hindi na namin, Lord, ginagawa, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming gamitin, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Lord God. At Lord, sa amin, Lord, paghihiwa-hiwalay, Lord, sa oras na ito, Panginoon, bit-bit namin, Lord, ang iyong salita, Panginoon. Bit-bit namin ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula, Lord, sa iyo, Panginoon.
Lord, maraming salamat, Lord. Dalangin namin, Lord, ang patuloy mong protection, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, at babalik kami, Lord, sa lugar na to, Panginoon. Magpupuri, Lord, sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa walang hanggang habag, Lord. Salamat, Lord. Kaya naman, Lord, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, bigyan po natin ng isang malakas na palakpak po ang ating Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay magbatian. Sige pong ngitian po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, God bless you and see you next week. Let heaven and earth give you praise. Oh, we hallelujah. Be so glory, hallelujah. Give him praise in the sanctuary. Give him praise. He's great and mighty. Give him praise. Every nation rise and sing, for the Lord has done great things. Give him praise. He's great and mighty. Give him praise. Give him praise. Every nation's rise and sing, for the Lord has done great things.